Pinayagang kumilos ang DEA sa Brazil na nagdulot ng pagkataranta kay Lula sa palasyo ng Planalto dahil binuksan ng Washington ang laban na pilit pinipigilan ng Brazil. Ang laban sa PCC at Comando Vermelho ay lumampas na sa usaping panloob ng seguridad at napansin na ng US Anti-Droga na ahensya. May kapangyarihang mag-trace ng pera, mag-block ng ari-arian, mag-cross-check ng impormasyon, mag-pressure sa mga bangko at tutukan ng mga operator na gumagamit sa Brazil bilang internasyonal na plataporma ng krimen. Sa umaga ng Biyernes, ika-29 ng Mayo, 2026 nagising ang Brasilia na may napakalaking problemang pampulitika. Hindi na hinintay ni Trump si Lula magdikta ng laro. Nagbigay ng babala si Marco Rubio kaya lumawak ang galaw ng DEA sa kooperasyon, intelihensya at investigasyon laban sa mga grupong sangkot sa ilegal na droga. Sino ang pipigil dito ngayon? Bakit natakot ang palasyo ng Planalto? Paano ipapaliwanag ni Lula na nilalabanan niya ang krimen pero pinipigilan ang tulong ng Amerika? Ikukwento ko sa iyo lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang desisyon ng Washington ay hindi ibig sabihin may dayuhang ahenteng nag-uutos sa federal na pulisya sa loob ng Brazil. Pero may mas nakakatakot itong ibig sabihin para sa palasyo ng Planalto. Simula ngayon, tinuturing ng Estados Unidos na banta sa pandaigdigang seguridad ang dalawang pinakamalaking grupo sa Brazil. Binabago nitong bigat na investigasyon, paghawak ng pera ng mga grupong ito at pakikipag-ugnayan sa mga bangko, pantalan, paliparan at operator sa mga kahina-hinalang ruta. Ang DEA ay kumikilos sa labas ng Amerika gamit ang mga regional na opisina, pagbabahagi ng ebidensya, intelihensya, pagsasanay at bilateral na investigasyon. Ngayon, pumapasok na ang Brazil sa debating ito sa ilalim ng direktang pagtutok ng Washington. Ang bagong pangyayari ay may direktang epekto sa estruktura ng paglaban sa kalakalan ng droga. Binuksan ni Trump ang daang pampulitika kaya nagkaroon ng presyon mula sa ahensya laban sa droga ng Amerika habang sinusubukan ng gobyerno ni Lula na bawasan ang tensyon. Hindi kailangang magpakita ng DEA na may sirena para makapinsala. Kumikilos sila sa pera, ruta, mga kahilingan para sa kooperasyon, database, pangalan sa labas ng Brazil, at koneksyon sa mga network na nagdadala ng droga sa pandaigdigang merkado. Ramdam ng palasyo ang dagok dahil ang reaksyon ni Lula at ng kanyang mga kaalyado ay hindi nagsimula sa pagdiriwang laban sa PCC at Comando Vermelho. Nagsimula ito sa takot sa interbensyon, kritisismo sa soberanya at pagdatangkang gawing problema ang Washington. Diyan nakakahanap ng bala ang kanang paksyon. Kapag mas inaalala ng gobyerno ang reklamo sa pressure mula Amerika kaysa sa isang kasangkapan laban sa mga grupong kumukontrol ng teritoryo, naglalaban ng pera at humahamon sa estado, masama ang dating nito sa publiko. Si Trump ay lumalabas na parang siya ang naghihigpit ng paggubkob. Si Lula naman ay lumalabas na parang siya ang nagpapaliwanag kung bakit delikado ang paghihigpit na ito. Ayon kay Marco Rubio, kabilang sa pinakamalulupit sa Brazil ang mga organisasyong Brazilian na may network na umaabot sa rehiyon at Estados Unidos. Simple ang mensahe. Kung ang droga ay tumatawid sa hangganan, kung ang pera ay dumadaan sa bangko, kung ang operator ay bumibiyahe, kung ang peking kumpanya ay nagpapalipat-lipat ng pera nang hindi na monitor, hindi na lang problema ng Brazil ito. Ang krimen ay internasyonal na. Nagpasya rin si Trump na gawing internasyonal ang tugon. Ipinaglaban ni Lula na ang paglutas sa mga grupong kriminal ay dapat gawin lang ng pamahalaang Brazilian. Magandang pahayag para sa talumpati pero nawawala ang bisa nito kapag nakita ng mamamayan ang Rio de Janeiro, Sao Paulo, mga hangganan, bilangguan, pantalan at mga komunidad kung saan ang kapangyariang paralelo ang nagdidikta ng mga patakaran. Kung naresolba sana ng Estado ng Brazil ng mag-isa, hindi sana nagkaroon ng puwang ang Washington na makialam sa debating ito ng ganoon kalakas. Naghahanap ng agarang solusyon si Celso Amorim. Inamin niyang mahalaga ang kooperasyon sa paglalaban ng pera at ilegal na kalakalan ng armas, ngunit tinutulan ang paggamit nito bilang dahilan sa dayuhang panghihimasok. Ipinapakita ng pahayag ang laki ng paggabalisa sa loob ng gobyerno. Alam ng palasyo na hindi nila pwedeng direktang tutulan ang kooperasyon kontra droga. Ngunit ayaw rin nilang bigyan si Trump ng impresyon na White House ang namuno sa pinakamahigpit na aksyon laban sa malalaking grupo sa Brazil. Ang pagpasok ng DEA sa larangang ito ay pangunahing tumatarget sa bulsa ng mga grupo.
Lumabas sa mga bagong investigasyon sa Brazil ang mga network ng panlilinyang, money laundering, mga kumpanyang ginagamit na prente at alternatibong estrukturang pinansyal na konektado sa krimen. Natukoy ng mga autoridad sa Brazil ang ilang fintech na pinaghihinalaang nagpalipat-lipat ng humigit kumulang 26 bilyong reais mula 2022 hanggang 2021. Ang numerong ito ang dahilan kung bakit nakakabahala ang hakbang ng Amerika. Hindi lang tungkol sa bentahan ng droga, mga armas sa mga favela o agawan ng teritoryo ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang pera na umiikot sa sistemang pinansyal, gasolina, kalakalan, mga kumpanya at transportasyon. Maaring maging target ang operator na may account sa labas ng Brazil. Pwede ring maharang ang tagapamagitan papuntang Estados Unidos. Ang bangko na makakatagpo ng kahina-hinalang pondo ay maaaring mapilit ang i-block at i-report ito. Maaring mawala ng negosyo at kredito ang kumpanyang konektado sa kriminal na grupo. Kaugnay din ng eleksyon ang takot sa planalto. Pumunta si Flavio Bolsonaro sa White House, kinausap si Trump at sinabi niyang humiling siya ng mahigpit na paninindigan laban sa PCC at Komando Vermelyo. Ilang araw matapos yon, inilunsad na ng Washington ang hakbang. Para sa kanan, malinaw ang mensahe. Habang binabala ni Lula ang panganib ng panghimasok, si Flavio ay tila'y pinagtatanggol ang korte kasama ang Estados Unidos, Europa, Israel at Argentina upang harapin ang mga grupong naging pandaigdigang problema na. Pwedeng sabihing paggamit ito sa politika ng gobyerno, pero pangunahing issue ang pampublikong seguridad para sa milyon-milyong Brazilian na natatakot at nakikita ang pagdami ng krimen. Simula Hunyo 5, 2026, lalong magiging sensitibo ang sitwasyon dahil magsisimula ng ipatupad sa sistema ng Amerika ang pagturing bilang banyagang teroristang organisasyon. Pinalalaki nito ang panganib sa batas para sa sinumang tutulong magpapagalaw ng pondo, magpapadali ng negosyo o magsisilbing tulay sa mga grupong ito. Ang parusa ay umiiral sa saklaw ng mga batas ng Amerika, sa mga bangko ng Amerika, sa mga visa, sa mga listahan at sa mga imbestigasyong tumatawid ng mga hangganan. Para sa mga nag-isip na lokal na issue lang ang PCC at Komando Vermelyo, ginawang internasyonal ni Trump ang usapan. Naipit ang gobyerno ni Lula dahil anumang labis na reaksyon ay maaring magmukhang pagtatanggol sa mga grupo. Walang komportableng sagot kapag sinakop ng White House ang pwestong iniwan ng Brasilia. Naiintindihan ni Trump ang puntong ito. Ang DEA ay teknikal na bahagi ng mekanismo, ngunit ang epekto nito ay politikal. Para kay Lula, binabasag nito ang patatangkang gawing panloob na usapin lang ng Brazil ang issue. Para kay Trump, ito'y pagpapakitang gilas ng lakas. Ipinapakita na kapag tumatawid sa hangganan ng krimen, nilalampasan ng Washington ang burokrasya. Ngayon, kailangan pumili ang planalto kung makikipagtulungan ito sa opensibang di nito kontrolado o lalabanan nito at tatanggap ng pampulitikang kapalit. Ang pulisyang federal, kagawaran ng katarungan, itamarati at ang diplomatikong sektor ay kailangang humarap sa mga kahilingan, babala, impormasyon at mga presyur na tiyak na lalakas. Ang susunod na hakbang ay maaaring dumating sa anyo ng mga pangalan na isasama, isang Lula na magpupulong kay Lula. Maaaring magkaroon ng deportasyon, babala sa bangko, magkasanib na operasyon at higit na presyon sa mga rutang ginagamit ng kalakalan ng droga. Lula, sa mga bangko, pagkasanib operasyon at mas matinding presyon sa mga rutang ginagamit ng mga sindikal ng droga. Ako si Nilson Alves, global, para layuin ko ay paralihin ka kung alam, magtipon bilang internasyonalista, para layuin ko ay paralihin ka mahusay na ipapaalam gamit ang katotohanan araw-araw. Ang maling ni Lula, presidente. Maganda Atlantad. Lula, magtipong presidente. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at sa dulo, tingnan ang mga komento para mas lalo kang maging bahagi ng komunidad. Lula, na unang mag-subscribe sa channel at sa dulo, tingnan ang mga komento para mas lalo kang maging aktibo sa komunidad ni Alves.